At bakit bigla silang nandito sa harapan ng compound ng KOJC? Magandang araw mga kababayan. Nagtataka po ang taga QGC kung bakit may nakatambay na naman na police car at private vehicles sa harap ng QGC. Mukhang ito nga ang sinasabing ocular inspection na nilabas ng Pasig Court. Pero kung ito po ay legit na operasyon, kung ito po ay base po sa in-order ng Pasig Court na ocular inspection sa QGC properties, bakit hindi sila nag-approach sa mga tao sa loob ng QGC? O kaya nagpadala po sila ng sulat, nag-inform po sila para naman hindi magulat yung mga taga QGC. Tandaan natin mga kababayan, sumabog din po ang impormasyon na papasukin gamit ang search warrant yung bahay ni Congressman Pulong Duterte. Kaya yung mga supporters, studies na nakabantay doon, naka-alerto, 24 hours po sa bahay ni Congressman Pulong. Sabi nga ni Congressman Pulong, kung may inaasahan po siyang bisita, mukhang itong si Matibay daw. Yung bagong aso daw ng pamilya Marcos. Matibay, Matibay. So, sino ba talagang Matibay na yan? Baka kilala niyo po mga kababayan natin. So, mukhang ito na nga, no? Mukhang sabay-sabay na naman siguro nilang pasukin ang ilang mga properties o QGC and kay Congressman Pulong Duterte. Para saan? At dinideny po ng ng PNP pati yung Davao Police. Dinideny nila ang allegation at sisiguraduhin daw po nila na secured ang Davao at one of the peaceful place ay papanatilihin daw po nila ito. Pero bakit nakakalabas yung mga ganitong klaseng impormasyon? Anyway, may video ito panoorin muna natin ang video. At bakit bigla silang nandito sa harapan ng compound ng KOJC? O, ayan po mga kabayan So, nagtataka ang taga QGC nga. Okay, so bakit nandyan sila sa harapan at mukhang biglaan na naman ito. So, siguro naalala ng mga taga QGC, bago pinasok ang compound ng QGC, ganito rin yung nangyari. May mga nagtitik-tik, no? May mga nagmamanman dyan, kunwari nakatambay na pulis. At ang rason kasi ng mga pulis, madalas natatandaan ko, sinasabi nila na ito po is part lang talaga ng kanilang kampanya na magkaroon ng peaceful pagbabantay lamang, part of peace and order na implementation lamang ng PNP. Pero sa ngayon kasi, kahit yung Davao Police ay hindi na rin pinapaniwalaan ng mga Davaoenos. Dahil hindi naman po sila mga lokal na mga Davaoenos, yung mga pulis yan. Karamihan ng mga lokal na pulis na Davaoenos ay inilipat sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang lugar. So halos lahat daw po na nakadeploy dyan ay hindi na Davaoenos. So may galing ng Ilocos, may galing ng dito sa Maynila, may galing ng Visayas at may ibang part ng Mindanao. Kaya wala po silang tiwala. Kahit naglabas pa ito ay papakita ko po sa inyo. Kahit naglabas pa ng order mga kababayan po natin o naglabas pa ng opisyal na pahayag ang Philippine National Police na walang katotohanan yung mga impormasyon na kumakalat na papasukin itong bahay ni Congressman Pulong Duterte. Ayan okay, so yan ang pahayag ng Police Colonel Peter Buason Madria, so City Director ng PNP. Hindi po naniniwala yung mga taga Davao. Kasi alam naman natin na traitor ngayon ang gobyerno ni Marcos Jr. So kung ipapatupad nila itong Pasig Court order na ocular inspection sa baluarte ni Pastor Apollo Kibuloy, mismo sa kanyang mga properties, palagay ko mga kababayan po natin, hindi siguro advisable na sila po ay tumambay dyan. Kasi natatakot na naman, magkakaroon na naman ng ibang iisipin yung mga miyembro ng QGC. At alam nyo, sa gitna ng krisis ngayon, sa gitna ng matinding korupsyon, yung kanilang ginagamit na diversionary issues para makalimutan ng taong bayan, yung pagpapabaya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito, ocular inspection sa bahay ni Pastor Apollo Kibuloy, search warrant, paghalughog, pagpasok sa bahay ni Congressman Pulong o kay Mayor Basti o kay BP Sara. Yan ang kanilang ginagamit. At the same time, itong walang katapusang impeachment laban po kay Vice President Sara. Kasi nakikita nila na mukhang failure na naman ang gagawin nilang impeachment laban po kay Vice President Sara.
Of course, tayo naman, alam natin, 101% ay may impeach si BBP Sara sa House of Representatives. So sa Senado, how about yung Supreme Court? Kaya siguro gumagamit na naman sila ng ibang issue. Lalo na ngayon, mga kababayan, sobrang galit na ang taong bayan sa kapabayaan, walang aksyon na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Tandaan nyo yung nangyayari ngayon, sobrang taas ng kuryente, tubig, pagkain, lahat yan sumabay na rin sa pagtaas ng crude at gasolina. Matakin mo sa ibang lugar ha, 130 to 140 na ang litro ng crudo. So hindi rin natin naramdaman, mukhang walang epekto, yung pagdeklara ni Bongbong Marcos ng National State of Emergency. Kasi unang-una, hindi naman po na-implement yung pagbaba ng gasolina, crudo sa ating bansa. Kaya ako, believe din ako kay Senator Robin Padilla. Pagpatuloy lang natin to. Kasi nga mga kababayan po natin, para sa akin lang ito ay ginagamit nilang diversionary issues, diversionary tactics para malihis ang issue, mga kababayan po natin. Para kahit pa paano, makalimutan ng taong bayan na walang ginagawang matino ang gobyerno na ito ni Bongbong Marcos. Kaya kung may mga senador na sinasabing matalino sila, may mga nagsasabing mahina si Senator Robin Padilla, ito yung senador para sa akin dapat maibalik sa Senado. Kasi tahimik lang, no? Hindi mapagmataas sa sarili. Bilib ako kay Senator Robin Padilla ay sa ibang mga senador. Lalo-lalo na po sa mga hanay ng mga Duterte. Yung ibang kunwari mga Duterte, pero hindi naman nagsasalita, lalo na sa corruption, sa ginagawa impeachment kay BP Sara, sa ginagawa po sa Kalyado, at sa ginawa po kay Tatay Digong. Kay Senator Robin Padilla, napakasulit. Pero yung kanyang sinasabi na tama na ang drama, totoo yun. Kasi puro drama ang ginagawa ng nasa gobyerno ngayon. Ang galing nila magsalita, pero wala po sa gawa. Kaya bilib ko kay Senator Robin Padilla na ngayon ay nananawagan siya sa kapwa niya senador na i-amend na yung oil deregulation law para makontrol ng gobyerno yung presyo ng produktong langis at ganoon din ay mapababa ang lahat ng mga bilihin. Kasi lahat po na halos na proseso ng pagkain ay gumagamit ng crude at gasolina. Sa farming lang natin, kung gusto natin mapabilis ang production, kailangan natin gumamit ng gasolina at crudo. Diba? Sa pagluluto, sa mga factory. So, sa kuryente, talagang, no? Mga produktong petroleum talaga yung ginagamit natin. Madalang na naman gumagamit ng kahoy, di po pa. No? Kaya tama na i-regulate itong oil deregulation law, which is hindi makokontrol ng gobyerno. At yan po yung nakikita natin nangyayari ngayon. Na kahit nagdeklara pa si Bongbong Marcos ng National State of Emergency, walang nangyayari, mga kababayan natin. Kaya saludo po tayo kay Senator Robin Padilla, and of course, balik po tayo dito sa usapin na may nakatambay na naman dito po sa Kingdom of Jesus Christ compound. So, anong ibig sabihin yan, mga kababayan natin? Yung patuloy na hindi kumakalma yung mga Duterte supporters at patuloy po na 24 hours, galing na mga ito, mga kababayan po natin. 24 hours po sila na nakabantay dyan sa area po ni Congressman Pulong Duterte. Ako, masasabi ko nga, tama lang po yan na bantayan po ng ating mga kabayan. Dahil unang-una, no, hindi po ka panipaniwala yung nangyayari po sa gobyerno natin ngayon. Yung sinasabi nila, ay wala yan, fake news yan. Hindi totoo yung lumalabas na impormasyon na papasukin yung bahay ni Congressman Pulong Duterte. So, siyempre, kailangan pa rin natin maninigurado. Kaya salamat po, no, sa mga volunteers dyan, mga vloggers, at talagang nagbabantay at hindi po sila umalis dyan sa bahay ni Kong Pulong. Ito, ang dami nila. May mga riders pa, ha? At may mga galing pa ng Cebu, may mga galing pa po ng ibang part ng Mindanao. At talagang sinadya dyan para magbantay sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Kaya yung Holy Week na ito, parang binababoy din ng gobyerno ni Marcos Jr. Kaya tayo gusto sana nating magpahinga, gusto sana natin magngilay-ngilay, gusto sana nating manahimik sa usapin ng corruption at sa usapin po ng politika. Pero paano tayo mananahimik kung ganito po yung nangyayari sa ating bansa? So makikita mo na talagang walang Holy Week sa kanila, walang Semana Santa. Kung magpapalabas po sila ng mga order at masamang plano laban po sa pamilya Duterte. Kaya mahirap magtiwala. So yung mga taga Davao hindi rin nagiging kampante. At lalo na may nakita po sila mga sasakyan na nakatambay sa bahay din
ng Kingdom of Jesus Christ, sa compound mismo ng Kingdom of Jesus Christ, na kinakagulat nila. At siguro, palagay ko lang ngayon, naghahanda na naman ng QGC, baka mamaya may bago na namang paglulusob na gagawin ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya sa mga taga Davao, sa mga nandyan, nakabantay sa bahay ni Congressman Pronto Duterte, mabuhay po kayo and patuloy po tayo na maging mapagmatyag. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Saludo sa inyong lahat.